chicken ala king na pina-level up. Ayan ang aming ulam ngayon mga kakusina. Request and dedication ni Junakis na gusto nga daw niya ng chicken ala king. Pero sabi ko ile-level up natin. Gawin nating chicken cordon bleu. Meron ako ditong kalahating kilong chicken breast. Linagyan ko siya ng paminta at saka ng konting asin. Yan, konting-konting asin lang. And then, naglagay din ako dito ng chicken powder. Naglagay nga pala ako dito ng kaunting garlic powder mga kakusina. Hindi ko lang na-videohan. Hindi ko pala napindot. Ayan mga kakusina, pagkalagay ko nga ng lahat ng mga ingredients na yon ay saka ko naman siya hinalo ng maigi. Ayan, halo lang ng halo para mag-combine lahat ng mga ingredients na inilagay. Ayan, at mag-assemble na tayo mga kakusina. Meron ako ditong ham na 3 piraso, hinati ko lang, naging 6. Meron ding cheese. Merong isang egg na linagyan ko siya ng tubig. All-purpose flour at breadcrumbs. Kailangan ng rolling pin at saka plastic. Ayan, wala akong plastic na makapal. Yung plastic labo lang yan mga kakusina. Hinati ko lang siya. Ayan, naglagay ako dyan ng 2 kutsara na chicken breast and then saka ko naman plinat. Ayan, naayos ko lang ng very light para maganda mga kakusina. And then saka natin ilalagay naman na dito yung ating nahiwa na ham at saka yung cheese. Ayan mga kakusina, kayo na bahala kung mas malaking ham or mas malaki pang cheese ang ilagay nyo. Basta ako, hinati ko lang yan para maging 6 na piraso nga ang aking magawa mga kakusina. Para eksaktong tigda-2 kami. Ayan mga kakusina. Pag nailagay nyo na, saka nyo naman pag salubungin. Ayan, mabilis lang din naman yan. Mabilis gawin. Madali lang. Maalala ko nga nung gumagawa pa ako ng chicken cordon bleu. Mas mahirap yun kasi nga pipit-pitin mo yung chicken breast. Ipa-flatten mo siya sa maglalagay ng mga seasoning and then ilalagay mo na yung mga ham at saka cheese. Ito ay mas mabilis ang paggawa nito mga kakusina dahil ground chicken na ang ating ginamit at saka nalagyan na rin natin ng mga seasoning. Ayan. Isunod naman natin, ilagay na dito sa ating all-purpose flour mga kakusina and then saka natin i-dip sa egg. Tapos pagkatapos dun sa egg, ay dyan naman sa breadcrumbs. Ganun lang ang gagawin mga kakusina sa lahat ng ating mga gagawin. O diba, mas mabilis to kaysa yung magpipit-pit ka pa talaga ng chicken breast. Hello mga kakusina, meron ako dito kalahating kilong ginawa na chicken cordon bleu or chicken ala king. Ayan, lutuan time na. Ayan, prituhan time na mga kakusina. Sa mahinang apoy lang yan para hindi ka agad-agad masunog ang ating piniprito. Ang pangit ng luto na sa labas, sa loob ay hindi pa mga kakusina. Diba? Masusunog ka agad pag malakas ang apoy. Kaya mahinang apoy lang yan mga kakusina. Ayan, ipiprito lang natin at pag nag golden brown na ay okay na. Pag kayo gumawa ng mga ganito ka mga kakusina, ay wag muna kayo magdudot-dot. Ayan. Kasi pag nagdudot-dot kayo dyan, ay masusunugan kayo ng inyong linuluto. Mas maganda yung babantayan nyo siya para maganda ang kanyang kalalabasan. Parang ganyan golden brown. Sa kulay pa lang ay talagang maeengganyo ka ng kumain. Itsura pa lang nakakatakam na. Ano pa kaya pag natikman mo pa, diba mga kakusina? Kaya ano pang ginagawa nyo? Magluto na rin kayo. Lutuin naman natin itong kanyang alaking sauce. Ayan. Sa kawali, nagtunaw lang ako dyan ng butter. At saka linagay ko na yung hiniwa kong carrots. Ayan. Halo-halo lang hanggang sa maluto na yung ating carrots. Pagka luto na nga ng carrots ay pwede nang lagyan nito ng all-purpose flour. Yung natirang all-purpose flour yan kanina mga kusina. Ayan, halo-haluin lang natin ang ating all-purpose flour para mag-combine na dyan sa ating butter at saka sa carrots. Pagkatapos naman yan ay pwede nang lagyan ng tubig na pautay-utay. Huwag bibiglain ang paglalagay ng tubig. Pa konti-konti lang para hindi
mamuo yung ating sauce na gagawin. Ayan mga kakusina, pautay-utay muna paglalagay ng tubig hanggang sa makuha na natin yung gusto nating lapot. Ayan mga kakusina, naglagay na rin pala ako dito ng paminta at saka ng kaunting asin at chicken powder. And then, saka ko na linagay dito yung Nestle cream. Ayan mga kakusina. Haluin lang ng haluin na maigi para mag-combine na lahat ang ating mga ingredients sa ating alaking sauce. Ayan, naglagay na rin ako dito ng parsley. At eto na nga mga kakusina, eksakto na tong kanyang lapot. Ayan. Kasi pag lumamig yan ay mas lalapot pa. Ayan mga kakusina, at ready na ang ating masarap na chicken alaking sauce. Hindi na ako naglagay dyan ng maanghang mga kusina dahil inuubo ako. Mas lalala ang aming ubo ni Junakis pag ganyan na may maanghang. Ayan mga kusina, ready na para kumain ng pananghalian. Hello sa inyong lahat! Happy lunchtime! Nakapagluto na si Kakusina ng favorite ni Junakis na chicken alaking. Kaso, dinagyan ko ng twist dahil namimiss ko ring mag-ulam ng chicken cordon bleu. Kaya ayan, chicken cordon bleu or chicken alaking. Ito yung sauce. Ayan. Napagbigyan si Junakis, napagbigyan din si Kakusina. Ayan mga kakusina, kain na po tayo. Eto na mga kakusina, hihiwain ko na para makita natin kung masarap nga ba, yung itsurang masarap nga ba. At ayan na nga, lumabas na talaga ang kanyang sarap. Merong cheese na lumabas. Grabe, nakakatakam mga kakusina. Yung kakain ka ng chicken fillet or chicken cordon bleu, ayan na. Ready na ang sauce na masarap na alaking. Ayan. Mahuhusgahan kung masarap nga ba ang aking nilutong ulam. Kain na tayo mga kakusina. Sauce. Alaking sauce. Ayan, unang subo para sa inyong lahat. Grabe kalaki. Yummy. Hindi na kailangan bumili sa labas o sa mamahaling restaurant. Kayang-kaya nating gawin. Thank you so much.